Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tayo bumabalik sa Banal na Misa. Pinapabasbas natin ang paparating na linggo sa ating mapagmahal na Diyos. Pero kung gusto nating maging mabuti ang ating paparating na mga araw, umpisa natin sa ating mga pag-iisip at paniniwala. Kapag palagi mong iniisip na may masamang mangyayari, diyan sumasama ang iyong loob. Diyan pumapangit ang iyong karanasan. Hindi man natin mapigilan na tayo'y makaisip ng masama minsan, pero pwede nating labanan yan at pwede nating baguhin sa ating pananampalataya. Ituon natin muli ang ating isip, ang ating puso sa Diyos. Tandaan natin ang kanyang pangako na palaging nandyan ang Banal na Espiritu gumagabay sa atin. Hindi naman tayo iniiwan ng Diyos. Baliktad nga, tayo madalas ang palaging nang iiwan sa Kanya. Kaya sa mga pagkakataon ng ating pagkakamali, ng ating pagkukulang, tayo magpakumbaba. Hilingin natin muli ang awa at pagpapatawad ng Diyos para tayo'y makitang minsan pa maging karapat-dapat makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ipagkaloob mo lagi naming maranasan ang pamumunga ng aming ginagampanan ngayong Pasko ng pagkabuhay na iyong binigay upang aming ipagdiwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Troas, tuloy-tuloy kaming naglayag patungong Samotracia at kinabukasan sa Neapolis. Mula rooy nagtungo kami sa Filipos, isang kolonyang Romano at pangunahing lungsod sa dakong iyon ng Macedonia. Nanatili kami roon ng ilang araw. At ng araw na pamamahinga, lumabas kami ng lungsod at nagpunta sa tabing ilog. Sa isang puok na inakala naming dakong panalanginan ng mga Hudyo. Naupo kami at nakipag-usap sa mga babaeng nagkakatipon doon. Kabilang dito ang isang nagngangalang Lydia, taga Thyatira, at mga ngalakal ng mga telang purpura. Siya'y may takot sa Diyos. Binuksan ng Panginoon ang kanyang isip at siya'y naniwala sa ipinangangaral ni Pablo. Nagpabinyag siya at ang mga kasambahay niya. Pagkatapos, sinabi niya, "Kung itinuturing po ninyo akong tapat na lingkod ng Panginoon, doon na kayo tumuloy sa amin." Mahigpit ang kanyang anyaya, kaya't hindi namin napahindian.
Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Ang Panginooy purihin. Awitan ng bagong awit. Purihin sa pagtitipon ng tapat na pananalig. Magalak ka, O Israel, dahilan sa manlilikha, dahilan sa iyong hari, ikaw, Siyon, ay matuwa. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Purihin sa pagsasayaw, purihin ang kanyang ngalan. Alpat tambol ay tugtugin at siya ay papurihan. Panginooy nagagalak sa kanyang mga hirang. Sa nangagpapakumbabay, tagumpay ang ibibigay. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Sa tagumpay na natamo, magalak ang mga hirang. Sa kanilang pagpipista ay magsaya't mag-awitan. Sa pagpuri sa Panginoon ay bayaang magsigawan. Ang tatanggap ng tagumpay ay ang kanyang mga hirang. Panginooy nagagalak sa hirang niyang mga anak. Alleluia, 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 alleluia. Kayo at ang Espiritu ang siyang magpapatotoo tungkol sa aral ni Kristo. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, ngunit ang patnubay, ang espiritu ng katotohanan, ay magpaparito mula sa Ama. Susuguin ko siya sa inyo buhat sa Ama, at siya ang magpapatotoo tungkol sa akin. At magpapatotoo rin kayo tungkol sa akin, sapagkat sa pasimula pa'y kasama ko na kayo. Sinabi ko ito sa inyo upang huwag kayong mawala ng pananalig sa akin. Palalayasin nila kayo sa mga sinagoga. Darating ang panahon ng sino mang pumatay sa inyo ay mag-aakalang naglilingkod siya sa Diyos. At gagawin nila ito sapagkat hindi nila po nakikilala ni ang Ama. Ito'y sinasabi ko sa inyo upang pagdating ng oras na gawin nila, maalaala ninyong pinagpauna ko na ito sa inyo. Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. May nabasa po akong kasabihan. It says that negative thinking is just a cloud that blocks your light. Ang ganda po, no? At totoo naman po ito Kapag puro negatibo ang laman ng isip mo, dumidilim ang tingin mo sa buhay. Amen? Kapag negatibo ang pag-iisip mo, problema palagi ang nakikita mo. At nagiging bulag ka sa mga pagpapala ng Diyos sa iyo. Amen? Minsan nga, hindi pa dumarating ang problema. Gumagawa ka na nga ng problema. Pinapahirapan mo ang iyong sarili dahil sa iyong pag-iisip. Amen? Pero baka hindi po natin alam ito. May uri po ng negative thinking na may silbi rin.
Hindi naman po talaga masama ang pag-iisip ng masama. Hindi naman po nakakasama kung ang pag-iisip mo ng posibilidad ng masama ay ang layunin mo lang ay maghanda. Ito po ay tinatawag na mga pilosopo o Stoics na negative visualization. Isa po sa nagturo nito ay ang Roman Emperor, si Marcus Aurelius. At hindi ko po alam sa inyo kung kilala niyo siya. Si Marcus Aurelius po, isa sa pinakamahusay, pinakaminamahal na leader ng Roma noong unang panahon. Isa din po siyang pilosopo, nag-aral at sumulat po ng libro ang pamagat Meditations. Marami pong napanalong gera itong hari na ito at lalo pong umasenso ang Roma dahil po sa pamumuno niya. Ang tanong, ano po ang ginawa ng emperador si Marcus Aurelius? Bakit nagtagumpay siya? Bakit gumanda ang bansa niya? Ito po ay dahil sa pagpaplano niya. Ang kwento po kasi, bawat umaga, tagising pa lang po ni Marcus Aurelius, nagmumuni-muni na siya. Nagre-reflect na siya. Nagme-meditate na siya. At ang palagi daw pong iniisip niya, ito po ha, nakakabigla. Ano yung masamang pwedeng mangyari sa maghapon? Araw-araw daw po, bago niya simulan ang kanyang gagawin, iniisip niya yung mga posibleng pagsubok na dapat niyang harapin. May mantra pa nga daw po siya Parang meron siyang dasal, paulit-ulit niyang sinasabi, pinapaalala sa kanyang sarili. Ngayong araw, makakaranas ako ng problema, ng gera, at ng mga kontra. Pero hindi siya nagmumuni-muni, hindi niya iniisip ang mga masamang ito para takutin niya ang kanyang sarili. Iniisip niya ang mga negatibong bagay na ito para ihanda ang kanyang isip, ang kanyang puso. Kasi pagkatapos daw po niyang inisip yung worst case scenario, doon po mag-uumpisa naman siyang mag-isip, paano kaya ako magiging mas mahinahon? Paano ko kaya masusolusyonan kung mangyari itong masamang bagay na ito sa akin? Paano ko kaya itutuwid ang aking buhay kung magkakaroon ako ng suliranin? Ito po ang sikreto bakit naging matatag siyang leader. At dito po natin maiintindihan at mauunawaan ang turo ng ating Panginoong Hesukristo. Hindi po niya tinago sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disipulo, ang masakit na katotohanan na pwede nilang maranasan. Ang sabi niya, balikan niyo man po ang mabuting balita. They will expel you from the synagogues. And those who will kill you will think they are worshiping God. Mga kapatid, hindi tayo tinatakot ni Jesus. Dito sa kanyang mga salita, hinahanda lang niya tayo. Kaya sinabi din niya, I have told you this so that you may not fall away. Napakaganda po, no? Para bang sinasabi ni Jesus sa atin, mga anak, darating at darating ang hirap sa buhay nyo. Merong mga taong hindi makakaintindi sa inyo. Merong mga taong makakasakit sa inyo. Merong mga pintuang magsasara. Merong mga magpapaiyak sa inyo. Pero wag niyong iisipin na iniwan ko na kayo. Mga kapatid, maraming mga tao ang nawawalan po ng saya ngayon. Dahil kasi gusto nila isang buhay na walang problema. Gusto kasi natin, walang rejection, walang betrayal, walang sakit, walang paghihirap. Pero kapag dumating na ang mga bagay na ito, nadudurog agad tayo. Hindi po ba? Because people who expect nothing but comfort break easily. Kung wala kang ibang ninanais sa iyong buhay, o hindi puro madali, magaan, kapatid, mahina ka. Amen? Pero ang taong tanggap na bahagi ng ating buhay, ang hirap, ang pagsubok, ang mga suliranin, silang nagiging mas kalmado, sila ang matatag, sila ang malakas, at sila ang palaging nagpapasalamat. Hindi tayo tinuturuan ni Jesus na mabuhay sa ilusyon. Tinuturuan tayo ng ating Panginoon mabuhay sa katotohanan habang tayo nagtitiwala sa Diyos. Kaya ang tunay na masayang tao, hindi yung taong walang problema. Ang tunay na masayang tao ay yung taong handa ang kanyang puso sa anumang mangyari.
Dahil alam niya, palagi niyang kasama ang Diyos. Amen? Isa lang naman po ang tao ang walang problema. Alam niyo kung sino? Yung mga patay. Di po ba? Kaya mag-ingat kayo ha. Kapag palagi yung pinagdarasal, Panginoon, sana wala akong problema. Ano talaga sinasabi mo? Gusto mo nang mamatay. Di po ba? Pero tanong ko po sa inyo, ano talagang gusto nyo? Mabuhay, mamatay? Ba't di kayo sumasagot? Patay na yata kayo. Ulit po, ano pong gusto nyo? Mabuhay, mamatay? Ay, salamat sa Diyos, buhay pa pala kayo. Mabuhay. At parte ng buhay, tanggapin mo na palaging may problema. Parte ng ating buhay na hindi naman lahat makukuha mo. Parte ng buhay na lahat ng binabalak mo ay hindi susunod sa iyong kagustuhan. Amen? Tandaan niyo po mga kapatid, the secret of happiness is not controlling everything around you. The secret of happiness is preparing your heart for everything while trusting God in everything. Maganda pong itanong ito. Ano yung mga posibleng negatibong karanasan na iniiwasan mo at hindi mo matanggap? Kung magkautang ka man, mawalan ka ng pera, handa mong sarili mo sabihin mo, okay lang, because God provides. At least kahit na wala akong pera, buhay pa rin ako, malusog pa rin ako. Hindi po ba? Because health is wealth. Kayo pong tatanungin ko, anong mas gusto nyo? Yung may pera, pero may sakit kayo? O yung wala kayong pera, pero malusog kayo? Ano po? Ha? Yung pinakamaganda, may pera ka na, malusog ka pa. Amen? Oh, yung iba kasi sa inyo, okay lang po, Father, kahit wala po akong pera, basta't malusog ako. O ngayon, wala kang pera, malusog ka, nagrereklamo ka pa rin. Hindi po ba? Mas maganda pa rin, malusog ka, may pera ka. Amen? Pero kung wala kang pera, huwag ka malungkot. Kasi hindi naman ibig sabihin patay ka na kapag wala kang pera. Di po ba? At least buhay ka. Amen? Kung nambabae yung asawa mo, sabihin mo, okay lang. Asahan mo na yan. Sa isipin mo, gwapo yung asawa mo. Di po ba? Hindi naman magkakagustong ibang babae dyan kung pangit yan. Di po ba? Father, pangit talaga Bakit nagustuhan ng ibang babae? O isa pang good news, mapera yung asawa mo. Di ba? Hindi naman magugustuhan yan kung hindi nagbibigay ng pera. Father, wala din pera yan. Bakit nagugustuhan ng ibang babae? Third good news, mabait siguro. Hindi po ba? Amen. Okay lang, asahan mo. Pasensya na po ha. Meron talagang ibang babae dyan. Ang lalandi. Amen? Bato-bato sa langit ang tamaan. Pero okay lang. Kasi kahit na ng babae, yung asawa mo, nandyan pa rin naman ang Diyos. Mahal na mahal ka ng Diyos. Kahit na hiniwalayan ka ng asawa mo, pinagpalit ka ng asawa mo, okay lang. Basta't nandyan yung pamilya mo, minamahal ka, basta't meron ka mga tapat na kaibigan, hindi ka iniiwan, yun lang naman ang mahalaga. Di po ba? Kung man magkasakit ka, nakahiga ka sa bahay, di ka makatayo, hindi mo magawa yung gusto mong gawin. Okay lang, because God heals. At least, tingnan mo, may panahon ka para magpahinga. At least, may panahon ka, maghapon kang nanonood ng YouTube, ng Netflix. Wow! Sarap buhay, di po ba? At meron kang oras at panahon para manalangin. Even your sickness can also be a blessing. Amen? Mas magandang isipin mo ang mga negatibong nangyayari ngayon sa iyong buhay. Hindi mo man kontrol, pero yan kontrol ng Diyos. Hindi mo man makontrol, pero pwedeng kontrolin ng iyong isip sa pamagitan ng pag-aalaala sa mga pangako ng Diyos. Huwag na huwag kang magpapaalipin sa iyong mga masama iniisip. You can control your mind. Do not allow your mind to control you. At kung hindi mo makontrol ang iyong isip, simple lang magdasal ka. Sabihin mo, take hold of me, Lord. Take hold of my mind. Hawakan niyo po ang aking isip. Gabayan niyo po ang aking pag-iisip. Kasulat po yan sa Biblia. Take captive of every thought and make it obedient to Christ.
Hindi dapat ang yung negatibong pag-iisip ang hahawak sa'yo, ang sasakal sa'yo. Hawakan mo ang yung naiisip, alay mo sa Diyos. Gagamitin yan ng Panginoon para basbasan ka. Amen? Opo, may posibilidad na may masamang mangyari, pero ang mabuting balita, maraming mabubuting bagay ang nangyayari pa rin sa ating buhay. Amen? At nagiging posible ang mga magandang bagay na ito dahil sa pag-ibig, dahil sa awa ng Diyos. Amen? Meron pong dumating dito sa parokya, nagpa-counseling po sa akin. Isang misis. Sabi po niya, Father, hindi ko po matanggap tong aking mister, niloko ako ng babae. Sa mismong best friend namin, kaibigan namin. Hindi ko po matanggap kasi pagkabuti-buti ko naman po sa kanya. Sinakripisyo ko po ang lahat. Pero bakit ganyan pa rin ang ginawa niya sa akin? Pinakikinggan ko lang po siya. Hinayaan ko po siyang umiyak. Pero nung kumalma na po siya, pinaalala ko sa kanya, expectation is the mother of all disappointments. Hindi dahil naging mabait ka, magiging mabait na rin ang iyong asawa sa iyo. Amen? Hindi dahil naging tapat ka, hindi ka nasasaktan ng iba. At hindi dahil mahal mo ang isang tao, hindi na siya magkakamali. Kailangan mong tanggapin, sabi ko po sa kanya, kailangan mong asahan ito. Habang buhay tayo, magkakasala tayo, ganyan ang asawa mo. Ang pinakasalan mo, hindi perpektong tao. Kasi hanggat hindi mo matanggap ito, lalo mo lang sasaktan ang iyong sarili. Expect the worst, but hope for the best. Dito po tumigil, umiyak yung misis. At gumaan po yung kanyang pakiramdam. Mga kapatid, ito pong ibig sabihin ng ating Panginoong Hesukristo. I have told you these negative things so that you may not fall away. Hindi po tayo hinahanda ni Jesus para mawalan tayo ng pag-asa. Hinahanda niya tayo para hindi tayo mawalan ng pananampalataya kapag dumating na ang mga sakit, kapag dumating na ang mga pagsubok, kapag dumating na ang mga mabibigat na problema. Kaya sa banal na misa pong ito, isipin natin ang mga masamang posibleng pwedeng mangyari sa ating buhay. Given yan, kasama yan. Magkakasakit ka, mawawalan ka ng pera, pagtataksilan ka ng iba, magiging mag-isa ka, mabibigo ka sa iyong ginagawa. Pero alalahanin natin ang mabuting balita. Sa gitna na mga pagsubok at problema ng ating buhay, kasama pa rin natin ang banal na Espiritu. Huwag kang mag-alala kapag meron kang problema. Huwag mong iiyakan ang iyong mga problema. Kasi isa lang problema ang dapat mong alalahanin. Yung problemang walang solusyon. Remember this, the only true problem is the problem that has no answer. The problem that has no solution. Kapag hindi mo masagot yung problema, hindi mo problema yan. Problema na yan ng Diyos. Amen? Because the impossible is the realm of God. Hindi mo kayang imposible. Pero ang Diyos, kaya niya lahat ng imposible. Amen? Kasi habang kasama natin ang Diyos, palaging may sagot, palaging may daan, palaging may grasya. Amen? Opo, mag-isip ka ng masama, maghanda ka, pero samahan mo ng malalim at matibay na pananampalataya. Dito mo mararanasan ang iyong lungkot, magiging tuwa, ang iyong pag-aalala, magiging kapayapaan. At magkakaroon ka ng panibagong lakas, panibagong buhay, hindi lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin sa Diyos ang ating mga dasal at panalangin. Maraming nagpapatotoo sa kanilang pananampalataya sa pamamagitan ng kanilang buhay. Dahil sa kanilang halimbawang nagdudulot ng inspirasyon sa atin, tumawag tayo sa Diyos, ang ating Ama, at sabihin natin sa Kanya, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan, naway walang patid na magsikap sa paghahatid ng mensahe ng Diyos ng pagsisisi sa kasalanan sa mga taong may pusong tapat na naghahanap sa Diyos
Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga politiko at mga taong tinitingala sa larangan ng politika naway maging mga kasangkapan ng katotohanan ni Kristo sa pamamagitan ng marangal nilang pamumuhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pagsubok na dinaranas natin araw-araw naway hindi magpahina ng ating loob. Sa halip ay magpalago ng ating pananampalataya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, pagkalooban mo kami ng karunungan at katatagan sa pamagitan ng Banal na Espiritu upang kami ay maging malakas at matapat na saksi ng iyong pag-ibig sa bawat yugto ng aming buhay. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, parang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan, at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang mga alay ng iyong sambayanang natutuwa. Ang pagkabuhay ng iyong anak na niloob mong aming katuwa ngayon, ay papagbaguhin mo ng galak na mananatili sa amin habang panahon. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan. At ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay. Sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan, ang dangal ng tao ay ganap tinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, Santo, Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririnig.
Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay, muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay, nagbibigay buhay, at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasama namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang maluwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa
Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan, ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniwang ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mong aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Ubicai sa Cesar.
Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, tunghayan mo at lingapin ang iyong sambayanan na minarapat mong makinabang sa piging ng magpakailanman. Pagkaloob mong kami malwalahating makarating sa pagkabuhay ng magtatampok sa amin sa iyong piling. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Aminin niyo po, marami sa inyo, expert negative thinkers. Di po ba? Lalong-lalo na yung mga matatanda sa inyo. Palagi may iniisip, inaalala, masamang mangyayari. Hindi lang umuwi, di pa nakakauwi ng gabi yung anak nung iisip, ay, baka na-aksidente na. Di po ba? No? May sakit. Niisip, mamamatay na ako. Paano ang aking mga anak? Di po ba? No? Marami sa atin. Kaya nahihirapan sa buhay dahil sa ating pag-iisip. Total, negative thinker ka na rin. Ayusin natin yung iyong pag-iisip. Yung iniisip mong masama, gamitin mo para sa paghahanda. Kung magkatotoo ang tanong, anong gagawin mo? Yan ang pinapaalala ng ating Panginoon. Hindi natin maaalis sa mga pasakit, mga pagdurusa dito sa ating buhay. Pero paghandaan natin ito. Sabi nga sa boxing, para hindi mas masakit yung suntok ng kalaban, paghandaan mo na ikaw ay susuntokin. Kasi kung dinideny mo na, ay hindi ako masusuntok, pag sinuntok ka, mas masakit yung impact, di po ba? Kung mangyari, ang tanong, ano ang gagawin mo? Pero para tayo ay tunay na makapaghanda, kailangan nating magpagabay sa Banal na Espiritu. Remember this, you cannot be truly prepared without the guidance of the Holy Spirit. Kaya alalang-alala ka eh. Kaya bigat na bigat ka. Kasi you're doing everything on your own. You're facing all of your problems by yourself. Pero kung meron ka naman palang tulong galing sa Diyos, bakit hindi ka magpatulong? So, yes, think negatively. But do not forget to have faith, to have hope, to hold on to the promises of God. Remember, the only problem that you need to worry is the problem that does not have any solution. But all problems have a solution through the help of God. Amen? Sumayin niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa'y natapos na. Pumayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.